So yun na nga no, for today's video ay meron ho ulit akong isang aerial view or drone shots ano. Aking iaalay ho ito no, regalo ko to sa mga taong nakatira sa Iloilo, mga Ilonggo people na matagal nang nawalay sa Iloilo City at sa mga hindi na nakabalik na medyo matagal-tagal. Basta kahit sino dyan na mga taga Iloilo. Para sa inyo po lahat itong aking video. Kumbaga gusto ko lang ipakita ko sa inyo kung ano nga bang hitsura ng inyong lugar kapag kagatong oras. So time check ho nito is alas 5 po ng hapon no? So yung mag-aagawan ang liwanag at dilim. So parang takip silim, di ba tawag doon na. So yun, kumbaga pinapalipan ho natin siya ng gatong oras. Kaso nga lang ay madalian lamang ho no? Nasa mga 8 minutes lang ho siya. Hindi ho tayo nakapag kuha ng video na longer pa sa ganun minuto, 8 minutos. So ito pala ay nakapag take off ho para tayo nito or nakatayo ho nito ang inyong abang lingkod sa may River Esplanade, Iloilo City River Esplanade, sa may malapit sa may Chateau Hotel or Chateau, I don't know, basta kay Chateau may na parang sa Chateau ganun. So geographically ako ay nakatayo sa may distrito ng city proper. Okay, sa mga hindi pa na mga taga Iloilo, just in case no na kayo nanonood nito, baka kayo ay nagtataka bakit dami kong mga sinasabing mga distrito. Iloilo City pala ay meron ho silang 6 administrative district. So divided ho sila no into 6 administrative districts. So that's Iloilo, city proper, La Paz, Lapus, Haro, Molo, Arevalo, Mandurriao. So 7. Okay, 7 districts. Or kung meron man akong maling na banggit ho doon, kasi sa Lapus or hindi ako sigurado sa Lapus kung ito ba another district ho ba siya. Okay, so let me know in the comment box na willing ho tayo ma-correct para naman meron tayong maidadagdag sa ating kaalaman. Just in case next time around no, kung magta-topic muna tayo about Iloilo ay hindi na ho tayo, well informed na ho tayo kahit paano. So sa mga hindi taga Iloilo City and nagtataka bakit may mga binabanggit ho ako ibang lugar na yun na nga distrito no. So marami ho silang district. For example, ang alam ko lang na may mga distrito is for example Davao City. So we have so many administrative districts. Ilan ba yun? So bilangin ko lang kung kaya ba, parang 6 yata, 7, 8. I don't know. So meron tayong Poblacion District, meron tayong Bunawan District, meron tayong Agdao District, 11, tama. So we have 11 districts, administrative districts. And 3 congressional districts since napakalawak, napakalaki din talaga din ng ng location or yung land area ni Davao City with almost 1.8 million people. Kaya yun, naging 3 ang kanyang congressional district. So Iloilo City, ilan ba yung distrito ho ninyo, yung kanyang yung inyong congressional district? Isa lang ba, dalawa? Wait, tingnan natin sa Google. Dito naman tayo sa Wikipedia na. So tingnan na ho natin para ako na yung tanong ko, sagot ko. And the answer is Lone District ang Iloilo City. So ibig sabihin isang congressional district lang ho sila or meron lang ho silang isang representative. Okay, so yun, bali Iloilo City has 6 or 7 no, at least administrative district ho sila. So yun na nga, nabanggit ko na nung una kanina. Tapos ano pa ba, highly urbanized city ho sila. Tapos parang meron akong nabasa somewhere no sa Facebook mayroong article doon na parang 4th city yata kayo sa sa highly urbanized city. So parang nag-rank kayo into 4th. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, kung anong ibig sabihin nung pang-apat ho kayo no as a highly urbanized city. That's 2022. Tapos yun lang, bali city lights ho nito, maganda ang city lights ng Iloilo City, lalo na dito sa River Esplanade ho nila, di ba? So talagang mayaman si Iloilo City to the point na afford ho nilang gawa no ng ganitong project na napakaganda yung kanilang Iloilo City River Esplanade na maganda hindi lang basta ginawa lang siya esplanade lang, talagang beautify, well maintained, and ang ganda ng mga pailaw and lightnings pati sa mga tulay ho nila. So yun, ang galing talagang. Hindi siya basta lang no magagamit, kundi para din mai-enjoy ng lahat at mapapa-heart ang iyong mata sa iyong makikita sa kanilang River Esplanade, lalo pag gabi, lalo na. And yun, ito yung city proper. Wait lang, ano ba to? Anong lugar ba to? Mega World, Mandurriao. Oo nga pala, itong aking kinatatayuan na geographically nakatayo ho ako nito sa may city proper. So hindi ho siya ganun kalapit. I mean may siya, medyo may kalayuan ho siya sa
Mandurriao, Iloilo. Sayang nga lang at itong oras na to ano siya makulimlim, no. Di sana napakaganda sana ng ano natin dito, ng ating kuha gawa nung ibig ko sabihin ang ganda sana ng ano ng visual effects kasi ganitong oras alas 5 alam naman natin yung takip siling yung nag-aagaw yung liwanag tsaka ano di ba dilim, kumbaga parang kaka-sit lang ni sun, kaya yun ganda sana nung ano nung reflection ng liwanag sa ulap or sa himpapawid, tapos city lights kaka-turn on lang kasi mo lang bukas ng mga ilaw ng mga establishments ng Iloilo. Kaso nga lang, so dito sa video kung mapapansin ho nyo yun, nimbus clouds na ho yan, kumukulog-kulog na ho yan, no? So ako'y kinakabahan na dyan kasi alam naman natin kapag nimbus clouds anytime zone ay bibigay na yung langit niyan at papatak na yung napakadaming volume of water. Tag-ulan na kasi palibasa with season, di ba? So pwedeng masira yung aking drone kapag nabasa ng tubig ulan. Ganda ng lugar nila, peaceful, makikita mo naman ang kalsada. Although peak hour ho yung alas 5 pero hindi ho talaga siya ganun kadaming sasakyan, hindi siya traffic. Ibig ko sabihin kasi organized yung lugar ho nila. Ibig ko sabihin is mayroon siyang may tawag diyan, 'di ba, yung term na urban planning development. So kung mayroon ako mga napuntahan ng mga syudad kasi sa Pilipinas na medyo hindi naman sa nag-angal pero parang napuna ko yung yung pagiging sobrang traffic, walang sidewalks, walang maayos na daanan. Basta pag baha, pag umulan, baha kapag tapos okay lang sana kung baha like 1 oras, 2 oras lang, no, na magsasubside kagad, just like sa Davao City kasi sa amin binabaha rin kami. Iba naman sa Davao kasi pag umulan parang lahat ng tubig sa buong mundo sa amin binubuhos. So talagang baha agad ang Davao City, lalo na sa Poblacion District gawa nung ang area ho namin ay flat surface or sabihin natin yung kanyang below sea level or ka-level siya ng dagat. So high tide plus malakas na buhos ang ulan equals baha. So ang maganda lang sa amin kapag mag-low tide, subsides kaagad yung tubig kasi napakalawak, napakalaki ng aming mga creeks, mga drainage ho namin, hindi ho barado. So sa Iloilo City, para hindi naman kayo yata binabaha, no? Kasi kayo, parang tagtad ho kayo ng ilog. Okay, so balikan ho natin yung yung mga daanan na sabi nga ninyo kapag traffic, walang masyadong creek, hindi wala masyado, wala talaga, no? Walang mga creek, walang mga kanal. So walang mga drainage, kaya sa tawag doon is poor urban development. So Iloilo City is sila, rich urban development. Ang galing, rich. So parang antonyms lang. So poor and rich. So speaking of rich, mayaman din si Iloilo City kasi na nga ulitin ho natin, afford ho talaga nilang gumawa ng proyekto na mamahalin yun yung river esplanade, tapos pag beautify pa lang, tapos pag maintain. So it takes a lot of money ho talaga yan, millions of millions. Ayun, so galing ng mga mayor ang galing ng mayor dito sa Iloilo City. So ganoon din naman sa buong Pilipinas, marami din naman siguro mga syudad, I know for sure marami na magaganda rin. Hindi man kaparehas ang ganda kay Iloilo kasi yun na nga parang everybody is unique. Merong almost similarity, pero everybody is unique, kumbaga parang hindi lahat ay magkakapareho. Parang wala naman siguro gano'n, no? Kasi iba-iba nga yung yung geography, yung location, iba-iba yung setup, yung forma, di ba? Yung terrain, iba-iba. So ang beauty comes with different kind, di ba? Or different aspects. So depende man sa anong priority ho nila. Ganun lang po yun. So thank you for watching. So sana nagustuhan ho ninyo yung ating pagpapalipad ng drone. Yun nga lang talaga ay hindi na nakuha yung napakagandang visual gawa ng makulimlim. So yun, sana ay nagustuhan nyo. Next spot ay sa My City proper.